si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Halos 1,000 pampublikong paaralan suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. 17 Pinoy seafarers na bihag ng Houthi ligtas sa Yemen. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. PBBM aprobado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. BIFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. Yulo Delgaco aabante sa susunod na round ng Paris 2024. Medalya para sa Pilipinas inaasahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, hindi muna tuloy ang pagbubukas ng klase ng ilang pampublikong paaralan sa bansa na dahil sa pananalasa ng Bagyong Karina. Ito ay dahil kailangan pang ayusin at linisin ang mga silid-aralan na binaha. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa inilabas na listahan ng Department of Education nitong kamakailan lang, 979 na public school ang suspendido ang pagbubukas ng klase sa panibagong school year. Ito ay dahil pa rin sa naging epekto ng Bagyong Karina sa bansa. Ilan kasi sa mga paaralan ay lubhang nasira, ang iba naman ay pinasok ng baha, kaya naman kailangan munang ayusin at linisin ang mga ito. Bukod pa rito ay karamihan din sa ginamit na mga evacuation center ay ang mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ang pagpapaliban ng pasok sa ilang mga paaralan ay upang mabigyan ng panahon upang ma-rehabilitate ang mga classroom nito. Pinakamaraming public school ang naantala ang klase ay sa Region 3 na mahigit 400. Sumunod dito ang NCR na may higit 200 paaralan. Sa Calabarzon naman ay 67 paaralan. Pagtitiyak ni Angara, hindi naman pipilitin ng paaralan kung hindi pa talaga ito handa sa pagbubukas ng klase. Samantala, ilang eskwelahan din ang nagsuspende ng klase matapos maglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Quezon, Batangas at Zambales. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong unang araw ng pasukan ay siniguro ng Philippine National Police o PNP na ligtas ang bawat estudyante kung kaya't isinagawa nito ang ilang security measures bilang seguridad sa mga paaralan. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw ay siniguro ng Philippine National Police o PNP na sapat ang kapulisan para magbantay sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa PNP, ang 30,000 pulis ay nakatoka na bantayan ang kaligtasan ng bawat mag-aaral ngayong pasukan, kung saan inilahad ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na bagamat suspendido ang ilang klase sa ibang lugar dulot ng Bagyong Karina at habagat ay nakatutok pa rin ang ahensya na maging handa sa balik eskwela. Kabilang narito ang pagtataguyod ng Police Assistance Desk sa paligid ng mga paaralan para alalayan ang bawat magulang at estudyante sa kanilang pagpasok at panatilihin ang kapayapaan sa mga paaralan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Good news dahil simula bukas, ika-30 ng Hulyo ay asahan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Mula 70 sentimo hanggang 95 sentimo ang posibleng tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. Habang 80 sentimo hanggang 90 sentimo naman ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene.
Samantala, nasa maayos na kalagayan ang 17 Pilipinong mandaragat na kasalukuyang hawak umano bilang hostage ng mga rebelde ng Houthi. Ito ay matapos ang kamakailang pag-atake ng Israel sa Hodeida, Yemen. Halos 9 na buwan nang na-hostage ang 17 Pinoy seafarers mula nang ma-hijack ang kanilang lula na cargo ship sa Red Sea noong Nobyembre noong nakaraang taon. Inihayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh kung saan nangako siyang hindi pababayaan ng pamilya ng mga marino sa Pilipinas habang gumagawa ng paraan upang ligtas ang mga Pinoy na makauwi. Sa ating ulat panahon, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang posibleng makapasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Agosto. Kung sakali, papangalanan ng mga ito na sina Dindo, Enteng at Ferdy ayon sa Pag-asa. Samantala, sa kasalukuyan, isang low-pressure area ang kumikilos sa Apari, Cagayan habang habagat pa rin ang nakakaapekto sa kanlurang Luzon. Susunod sa News Force. Chinese Embassy nagsagawa ng relief operation sa mga pamilyang apektado ng bagyong Karina sa Tondo, Maynila. MMDA, DILG, volunteers patuloy ang bayanihan sa Karina victims sa Metro Manila. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Lumobo na sa 3,628,500 na katao ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon kamakailan ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay dulot ng pananalasa ng mas pinalakas na habagat, kamakailang hagupit ng bagyong Karina at Tropical Depression Butchoy. Sa bilang, mahigit 1.1 milyong tao ang nawala ng tirahan at nananatili sa mga evacuation centers habang nasa 28 na ang nasawi mula sa matinding pagbaha, pagguho ng lupa at pag-ulan. Matapos ang hagupit ng bagyong Karina sa bansa, nagpaabot ang Red Cross Singapore ng $50,000 sa pamahalaan upang maging tulong sa mga nasalanta nito. Para sa balita, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Mula sa tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagpahayag ito ng pasasalamat sa Red Cross Singapore matapos magpaabot ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Ang donasyon mula sa nasabing organisasyon ay nagkakahalaga ng $50,000 o halos 3 milyong piso. Ayon naman sa Singapore Red Cross, ang donasyon ay gagamitin ng bansa para sa mga emergency operation na naghahandog ng tulong para sa mga apektadong lugar. Anila, ang malakas na bagyo, baha at pagguho ng lupa bunsod ng tropical cyclone ay mayroong dalang pinsala sa mga pamilya at lipunan, kung kaya't kanilang sinigurado na mapabatid ng kanilang organisasyon ang tulong na kinakailangan ng mga Pilipino. Kaugnay nito, kamakailan ding nagpaabot ang Kongreso ng donasyon at tulong sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang ulat, mahigit 1,800 na pamilyang apektado ng bagyong Karina ang nabigyan ng relief goods sa Tondo, Maynila. Sa pangunguna ng Chinese Embassy, katuwang si Congressman Roland Valeriano at ilang mga negosyante, isinagawa ang relief operation sa Delpan Evacuation Center at Jose Abad Santos Court sa Tondo, Maynila. Laman ng mga relief goods ay bigas, delata at sanitary kits upang matulungan ang mga nasalanta ng bagyo.
Ayon pa kay Congressman Valeriano, nagsagawa na rin ng investigasyon sa mga posibleng dahilan ng malawakang pagbaha. Mungkahi pa niya maglagay ng catch basin sa mga lugar na madalas bahain upang madaling humupa ang tubig. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng Bagyong Karina. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat natiyakin ng mga ahensya ng gobyerno ang tulong sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng Bagyong Karina at habagat sa bansa, ay patuloy ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga nasalanta. Pagbabahagi ng DSWD, nasa mahigit 700,000 family food packs o FFPs na ang naipamahagi ng kagawaran sa National Capital Region o NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at rehiyon ng Bicol. Katuwang din ng DSWD sa paghahatid ng tulong ang mga volunteer mula sa National Resource Operations Center. Bukod sa FFPs ay mayroon ding Cash for Work program ang DSWD para bigyan ng pansamantalang trabaho ang mga benepisyaryo matapos mawala ng pagkakakitaan dulot ng masamang panahon at bagyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isinaad kamakailan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. na ang militar ay nagbigay donasyon ng katumbas ng isang pagkain mula sa kanilang subsistence allowance sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. Ang nasabing donasyon ay katumbas umano ng 50 piso bawat miyembro ng AFP. Ayon kay Browner, ang sama-samang pagsisikap at mga inisyatibong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng AFP na tulungan ang mga naapektuhan ng sakunang ito na nagpapakita ng pagkakaisa sa panahon ng mga ganitong uri ng hamon. Samantala, nagbigay naman ng tulong ang Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Coast Guard Auxiliary sa 500 pamilyang lubhang naapektuhan ng Bagyong Karina sa Binondo, Manila. Ayon sa PCG, binigyan ng bawat pamilya ng makakain, maiinom, damit, tsinelas at hygiene kits. Nagsagawa rin ng feeding program para sa 2,000 individual na pansamantalang inilikas sa Dalpan Evacuation Center. Saad ng PCG, layunin ng inisyatibong ito na matulungan ang mga residenteng nasalanta ng Bagyong Karina. Bunsod ng epekto at bakas ng Bagyong Karina sa mga kabahayan sa Metro Manila ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng clearing operations at pamamahagi ng malinis na tubig ng MMDA at ilang ahensya ng gobyerno sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Patuloy ang isinasagawang bayanihan ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Department of Interior and Local Government o DILG at ilang volunteer groups para sa mga naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Karina nitong nagdaang linggo. Ilan sa mga lugar na pinagtuunan ng pansin ng grupo ay ang Tunasan River sa Muntinlupa at San Pedro boundary. Sa naganap na cleanup drive ay nasa 800 kilo ng basura ang nakolekta, kabilang na ang mga tangkay ng kawayan, mga sanga ng puno at wood debris mula sa upstream ng San Pedro. Bukod dito ay nilinis din ng team ang ilang mga estero at kanal sa nasabing lugar. Sa kabilang banda, nagsagawa rin ng paglilinis sa barangay Balong Bato, San Juan City, kung saan kabilang sa mga nahakot na obstruction ng mga volunteer at kawani ng gobyerno ay mga bed mattress at mga kagamitan sa bahay na ginamitan ng payloader upang mailigpit. Kasabay nito ay namahagi naman ng malinis na maiinom na tubig sa higit 1,000 katao ang MMDA at DILG sa mga apektadong pamilya sa probinsya ng Rizal.
Ito ay sa pamamagitan ng water purification units na handog ng ahensya kung saan ipinila ng mga residente ang kanilang mga basyo at lalagyan ng tubig sa naturang units. Dahil dito, nasa kabuwang 1,440 ang bilang ng galon ng tubig ang naipamahagi sa mga residente. Ang mga aksyon na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang pamahalaan ng mga pangangailangan ng mga mamamayan na nasalanta ng pagbaha sa bahagi ng lalawigan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 6 na trilyong piso. Yan ang tinatayang halaga ng budget ng bansa para sa darating na taong 2025 na aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tunghayan ang balita ni Jade Buhoy. Para sa budget ng susunod na taon, inilaan at aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang higit sa 6 na trilyong piso. Ang Pangulo ay nagsumite na kay Budget Secretary Amenah Pangandaman kung saan ang kalihim ang naglatag ng pagmungkahi sa budget maging sa mga kaugnay na dokumento nito sa harap ng Kongreso. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, handa na ang Kongreso sa pagpasa nito. Aniya, sisiguraduhin nilang sapat ang pondong kanilang ilalaan para matugunan ang mga programang pang-ekonomiya sa bansa. Para sa taong ito, ang iminungkahing budget ay higit sa halos 6 na bilyong piso kumpara sa kasalukuyang taon na may halagang higit sa 5 trilyong piso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Vice President Sara pinasinungalingan ng ilang mga pahayag ni PNP Chief Marbil ukol sa pagbabawas ng security personnel sa kanya. BIFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. PCG rumesponde sa insidenteng sangkot ang paglubog ng isang barko sa Bataan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binigyang linaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na walang katotohanan ng kumakalat sa social media na mayroong dalang panganib ang mga isda ngayon kung kaya't hindi umano itong ligtas kainin. Kumakalat ngayon na mayroong mga itinatapon na medical waste sa karagatan ng isang ospital na siyang naglalaman ng virus. Kinumpirma naman ng BIFAR na walang basehan at walang katotohanan ng kumakalat na maling impormasyon kung kaya't dapat na maging mapanuri umano ang bawat netizen sa kanilang nakikita online. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y di totoong pahayag ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ito ay kaugnay ng pagbabawas ng bilang ng security personnel ng BISE. Alamin ang buong detalye kay Francis Riodique. Isang open letter ang ipinost sa page ni Vice President Sara Duterte na para kay PNP Chief Romel Francisco Marbil. Ayon sa liham, layon umano ng post na ito na linawin ang umano'y mga pagsisinungaling ni Marbil kaugnay ng pagbabawas ng mga security personnel ng BISE. Paggigit ni VP Sara, ang Vice Presidential Protection Division o VPPD ay ginawa upang hindi pakialaman ni Marbil ang security detail niya at ng susunod pang magiging Vice Presidente. Itinanggi din niya na dumarami ang mga kailangang mga lokal na pulis sa tuwing bibisita siya sa mga probinsya. Wala rin umanong request na nangyari, tanging ipinaalam na lamang umano ng PSPG sa OVP ang pagbabawas ng security at hindi na umano nakipagtalo ang OVP. Pinabulaanan din ni VP Sara ang pahayag na wala umanong banta sa BISE kaya binawasan ito ng security personnel.
Ayon sa bise, ilan sa naging banta sa kanya ay ang kumalat na larawan nito sa NAIA na naisa publiko umano ang kanyang pamilya. Bukod pa rito ay ang paghahanap umano ng mga operatiba ng PNP sa inuupahan niyang bahay at tinitirhan ng kanyang mga anak. Paggigit pa niya, siya lamang umano ang makakapagsalita pagdating sa seguridad ng kanyang pamilya. Question din ng bise na ang nirelieve ng mga pulis ay hindi dapat inilipat sa NCR dahil kulang ang pulis sa Mindanao. Paggigit ni VP Sara, tanda rin umano ito ng political harassment dahil ang pagbawas ng security personnel kay VP Sara ay matapos ang kanyang pag-resign bilang sekretary ng DepEd, matapos ang kontrobersyal na pahayag na designated survivor sa SONA at paglabas ng umano'y cocaine video ng Pangulo. Kaya panawagan ni VP Sara, ituon na lamang ang atensyon sa mga kasalukuyang isyu sa bansa at sabihin na lamang ang totoo upang hindi na umano magkabuhol-buhol pa ang mga kwento. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa insidenteng kinasangkutan ng paglubog ng isang hindi kilalang sasakyang pandagat sa katubigan ng Barangay Cabcaben sa Maribeles, Bataan. Kinumpirma ng PCG ang presensya ng lumubog na barko matapos tumungo ng tatlong 44-meter Coast Guard vessel sa katubigan. Agad nagsagawa ng paunang pagsusuri ang mga tauhan nito at tinukoy ang pagkakakilanlan ng barko bilang MTKR Jason Bradley. Samantala, sa kasalukuyan ay patuloy ang diving operations upang matukoy ang kalagayan ng lumubog na sasakyang pandagat. Magmula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon, higit sa 14,000 nursing graduates sa bansa ang kumuha ng United States Licensure Exam. Ayon sa ulat ni Quezon City Representative Marvin Rillo na siyang pinuno sa Komite ng Technical Education, ang indikasyong ito ay bunsod ng mas malaking sahod sa ibang bansa, kung saan halos 57% ng nakapagtapos ng nursing ang sakop nito. Bunsod nito, nagsusulong ng batas si Rillo na pataasin sa 75% ang sahod ng mga nurse upang mapanatili ang mga itong magtrabaho sa bansa. Para sa Olympic updates, aabante na sa susunod na round ng Paris Summer Olympics 2024 sina Filipino gymnast Carlos Yulo at Filipina rower Giovanni Delgaco. Kasabay nito ay ang pag-asa na makapag-uwi ng medalya ang Olympian bets para sa Pilipinas. Narito si Princess Castro para iulat ang kaganapan sa larong pampalakasan. Pasok na ang dalawang Filipino bets na sina gymnast pride Carlos Yulo at Filipino rower Giovanni Delgaco sa susunod na round ng Paris Summer Olympics 2024 matapos ang nakamamanghang resulta na kanilang naitala sa nagdaang kampanya nitong weekend sa kani-kanilang disiplina. Ang Malate-born gymnast na si Yulo ay inaasahang makagawa ng kasaysayan na makapag-uwi ng maraming medalya sa isang Olympic edition. Ang 24 anyos na gymnast ay kwalipikado sa finals ng men's all-around, vault at floor exercise ng Olympics. Sa kanyang naging kampanya, pumangalawa si Yulo sa floor exercise na may score na 14.766, pang-anim sa vault na may markang 14.683 at nagsagawa ng holistically sa lahat ng event para mapunta sa 9th spot ng all-around na may score na 83.631 points. Kaugnay nito ay kinakailangan ni Yulo na makapasok sa top 8 spots at maging bahagi ng overall top 24 gymnast para sa pagkakataong makakuha ng medalya sa men's artistic gymnastics.
para sa unang attempt sa 3 pagkakataon na makakuha ng medalya ay sasabak si Yulo sa Huwebes, ikaunang araw ng Agosto, ganap na alas 12:15 ng umaga oras sa Pilipinas. Samantala, ang final floor exercise naman ay nakatakdang ganapin sa Sabado, ikatlong araw ng Agosto, ganap na alas 9:30 ng gabi oras sa Pilipinas. Habang ang vault final naman ay gaganapin sa sunod na araw nito, ika-4 ng Agosto, alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Sa kabilang disiplina, hindi naman naging madali ang debut ng Olympian rower na si Delgaco kung saan nahirapan siyang makapasok sa quarterfinal sa Heat 2 ng women's singles sculls na may oras na 7 minutes 56.26 seconds. Sa kabila nito ay hindi sinayang ni Delgaco ang pagkakataong makabawi kung saan hindi siya nabigo sa kaniyang attempt sa ikaunang puwesto ng kompetisyon matapos may tala ang 7 minutes and 55 seconds sa repechage 1 ng kompetisyon. Kaugnay nito ay buong pananalig at lakas na ipamamalas muli ni Delgaco ang kanyang tagumpay para sa quarterfinals bukas, Martes, alas 3:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Kinakailangan lamang na makapasok ni Delgaco sa top 3 finish para sa secured spot sa semifinals. Bunsod nito ay inaasahan ang paghakot ng medalya ng mga atleta para sa Pilipinas, kung saan ilan pa sa mga atletang inaasahang makapag-uwi ng medalya ang hindi pa sumasalang, gaya na lamang ni Paul Voltking at world number 2, EJ Obiena. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Halos 1,000 pampublikong paaralan suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. 17 Pinoy seafarers na bihag ng Houthi ligtas sa Yemen. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. PBBM aprobado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. BIFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. Yulo Delgaco aabante sa susunod na round ng Paris 2024. Medalya para sa Pilipinas inaasahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.